umuusbong ng di inaasahan. Madalas gagawin ng lahat makamtan lang ang kaligayahan. Kung minsan ang tagumpay ay ito ang pinagmumulan. Ngunit para sa iba, humahantong ito sa mapait na kapalaran. Ngayon, mga personal na kwentong ito ay inyong matutunghayan. Totoong mga istoryang aming ilalahad. Sakto, detalyado, ngayong hapon, dito sa S-Files. Magandang hapon mga kapuso! Mainit na naman po ang ating showbiz balitaan. Excited na ba kayo sa mga chikang may anghang? Hindi mapipigil! Wow! Mga kwentong kagigil-gigil. Okay, unahin ko na po itong kwentong ko kahit na sino po magugulat. Nagsimula sa isang blind item at nang mapangalanan ay naku po, pinagpiestahan sa internet at kumalat na. Maniniwala ba kayo si Julina Magdangal? Buntis raw? Nag-react na ang kanyang ama na si June kahapon. Pero si Julina ngayon lang magsasalita tungkol sa isyong ito. Panoorin niyo po. Nung una, di ba blind item? So sabi ko, sobrang blind item to, parang given na masyado. Eh, sino lang ba yung kilala nila na TV host na may boyfriend sa States, di ba? Tapos hanggang sa pinangalanan na nga, natawa lang ako. Natatawa rin sila. Kahapon yata in-interview si Daddy sa Star Talk. Nagtatawanan sila ni Miss LT. Kasi talaga naman nakakatawa. Alam ko naman kung ano yung totoo eh, di ba? Tapos, nasa sa mga tao na yon kung anong gusto nilang paniwalaan, di ba? Nakikita naman nila ako everyday sa unang hirit, every morning. Tapos pag Sunday nga, SOP. So, hindi pa niya alam. Malamang malalaman niya yun. At matatawa yun. Talagang matatawa siya pagka nabasa niya. Gusto ko, kung sakaling mabundis man ako, gusto ko proud kong sabihin na, oh, yung gano'n, di ba? Pero yung mga ganyan, ang cheap. Tama, Mara. You tell them. Mula naman sa balitang nakakaligalig, mapunta naman tayo sa balitang may konting kilig. Ang nanalong Rookie of the Year na si Rich Alvarez, very vocal sa pagsasabi kung sino ang sentro ng kanyang inspirasyon ngayon. Kayo, naniniwala ba kayong si Kyla ang lucky charm niya? Shell or choose. A lot of people are involved. Everyone will go out to the sun and really support. And my parents, because I want to offer this to my dad because, you know, it's been so long. And I also want to say thank you, my sister. For, you know, she's always there for me to inspire me to be better. Siyempre, I believe in Rich, di ba? Kasi he's a good player talaga. Eto pa ang isang mainit na issue. Woo! Claudine Barreto versus High Magazine. Ikinagalit umano ni Claudine ang pagpapapublish ng mga photos na kinuha dun sa dedication ng adopted daughter na si Sabina na hindi raw ipinagpapaalam sa kanya. Dahil dito, plano raw ni Claudine na magdemanda. Reaksyon naman ng High Magazine editor na si Ces Evangelista. In good faith naman daw ang pagkakalathalan to sa mga litratong ito sa Dumanoy galing sa isang mga ninong at ninang ni Sabina. At ang sabi okasyon din daw ay nakakatuwang balitang magandang ibahagi sa mga mambabasa. Tulad ng mga blessing daw na natatanggap ni Claudine, kabila ng pagkapanalo niya bilang Best Actress Award, at ang nalalapit din ang kasal ni Raymat Santiago. Naku, sinubukan namin kunin ang pahayag ni Claudine at Raymat, pero minabuti nilang manahimik muna sa usaping ito. Ate Pia. Thank you, Joey. Aba, mga kapuso, patikim pa lang yan. Eto pa, mas matitinding story ang hindi nyo lulubayan. Aba, eto, hiwalayang ngayon lang ikukumpirmahin at aaminin ang dahilan. Kilig ng bagong umuusbong na pag-iibigan, nakakamanghang kaseksihan sa likod ng dating katabaan. At pangarap na ngayon nagsisimulang magkaroon ng katuparan. Apat na nakakaintriga mga kwento ngayong hapon ay tututukan nyo. Narito. Sa likod ng kontrobersyal na usaping paulit-ulit na humahagupit, matagal siyang nanahimik. Pero ngayon walang takot na lalantad, diretsahang sasagutin ang lahat ng mga maiintrigang tanong. Si Snooki Serna, aamin na. Ang katotohanan sa likod ng paghihiwalay nila ng asawang si Ricardo Cepeda, detalyadong ilalahad niya. Ano ba ang naging problema? Isa nga kaya sa dahilan ay pera. Sino nga ba ang third party na sumira sa dating matahimik nilang pagsasama? Eksplosibong pagtatapat, eksklusibong kwento, malalaman nyo na. Kim P. De Leon, may bago nililigawan? Inspired ako. Hindi ko pa masabing maligaya kasi wala pa naman.
Pero I'm praying and hoping na maging happy na ako soon. Ang babaeng sinasabing bagong nagpapatibok ng puso ni Kimpy. Sino nga ba? Ngayong hapon malalaman mo na. Aktres, noon ay heavyweight beauty, ngayon sexing-sexy. Paano kaya nangyari ang nakakamanghang pagkawala ng kanyang katabaan? Pag-ibig nga ba ang dahilan ng matagumpay niyang pagbabawas ng timbang? Ang aktres na ito, malaki na ang ipinag-iba sa dati niyang itsura. Makilala mo pa kaya ngayon sa muling paglantad niya? Abangan! Dito niyo sa unang nakilala. Dito niyo unang inihayag ang planong pag-aartista gaya ng kanyang ama. I just love, acting. Ang anak ni FPJ na si Lovie, ngayon recording artist na. Wala na nga bang atrasan ng pagpasok niya sa show business? Sa kanyang pagsisimula, ano-ano kaya ang mga plano niyang kasasabikang abangan niyong lahat? Ngayong hapon, si Lovie muli nating makakasama. Lovie Poe, pinasok na ang showbiz. Dito niya siya unang nakilala. People in school, alam nila na anak ka ni FPJ. Yes. Lahat ay namangha sa kanyang ganda. Maganda kang bata. Ang ganda-ganda niya. Tingnan mo, wala siyang angulo pa. Ang maganda niyang tinig, dito niya unang ipinarinig. Si Lovie, ang anak ni Fernando Poe Jr. sa dating beauty queen na si Rowena Moran. Matapos siyang lumabas sa S-Files at ipahayag ang interes na pumasok sa showbiz. Well, actually, I decided to go out. I was interested, of course. I'm still nervous and still scared. Ay kaagad na dinagsa ng kaliwat ka ng offers. Tuloy-tuloy na kaya ang pagpasok sa showbiz ni Lovie? Paano nga ba siya nakumbinsi? Ano-anong kasasabikang abangan ng lahat sa kanya? Ngayong hapon, si Lovie Poe. Muli natin makakapiling dito lang sa S-Files. At tinanong kita, ano maging reaction ng mga friends mo? Di ba? Kapag nalaman na lumabas ka, nag-guesting ka sa S-Files, ano nga ba yung nangyari? They were like, "Hey, Lovie, S-Files," like that. They were like, "Kapuso, Kapuso." They were teasing me like that. What happened pagkatapos nun? May mga offers ba na dumating? First, we had to choose stuff like that because we had to be careful also, So, yung napili mo, pwede na. Magaling yung it's napili really mo. great. Yeah, he's amazing. Yeah. Protect ka niyan. Di ba, Leo? Oo. Ngiti-ngiti lang yan eh. So, ang unang paglabas mo sa television, yung guesting sa S-Files, di ba? Today naman yung unang guesting mo sa SOP. Yes. Na whole song ang kinanta mo. Yes. Di ba? Yeah. Kasi ang kinanta mo noon, Evanescence, di ba? Sa S-Files. Yes. Na lahat kami parang, wow. Ano sound pag kumanta siya ng ibang song? So, yun ang inisip namin eh. Tapos kanina, yung kinanta mo was a duet. Yes, with Mr. Augie. With Augie. Anong pakiramdam nun? Kasi alam mo, bihirang yung baguhan, makakaduet agad si Augie. Oh my God, it was so intimidating because Augie's really, great. And, Augie na yan eh. Yeah, he's like that. So when Tito Leo told me that I was gonna sing with Augie, then I was like, oh my God. Deep inside, oh my God, I wanna go. So paano ka nag-practice? Paano ka nag-ensayo? I kept listening to the song, and then, in the bathroom, that's where I practiced. Yeah, that's it. So anong naging reaction ng mga tao nung nakita mo? Nung kumakanta ka? So far, it was, somehow, I think they were okay with it. I hope so. Oo naman. Nakabahan ka ba? Yes, very much. Yeah, because it's my first time also. Pero enjoy? Yes, enjoy. So sa tingin mo, ito'y isang bagay na pwede mong gawin? Yes, I think so. But I still prioritize my studies. Although, Dapat. yes, but we're taking things slow first, yeah. So ngayon pa lang, I'm sure, humahaba na yung listahan ng mga fans mo. Gaya ng na-predict ko. Dapat ako na nag-manage eh. Humahaba yung listahan ng mga fans mo. Anong mensahe mo sa kanila? Hi there. Hi friends. Yeah, I don't consider them as fans though. That's nice. I just want to say thank you and I hope you'll support me all the way. Yes, thank you. Ako, I will support you all the way. With feet on the ground, keep on smiling. Enjoy what's happening around you, pero tama, huwag mong pabayaan yung studies mo. Okay? Thank you for your time. Magpahinga ka na. Thank you. Si Kimpy De Leon umamin may bago ng nililigawan. Pero hindi naman niya sinabi ang pangalan. Ang bulong-bulungan, young actress na kapatid ng award-winning actress daw ang kanyang pinopormahan. At siguradong kilala niyo to. Kung sino to, abangan niyo yan.
Exclusive, hiwalay ang Snooki at Ricardo. Pera o third party nga ba ang totoong dahilan? Abangan ang kasagutan mamaya. Aktres na nilalait dahil sa katabaan noon, sexy na ngayon. Tinatawag nila akong mag wheels, tinatawag nila akong dump truck. Lahat ng malalaki. Parang minsan ang unfair, di ba? Sikreto ng kanyang pagpayat, tuklasin mamaya. Si Chona Chikadora may bit-bit na bagong intriga. Libaging kontrabida, mahulaan nyo kaya? Kimpi De Leon, pinopormahan si Christine Reyes. Ang bulong-bulungan si Kimpi De Leon kay Christine. Nagte-text at nagpapapansin. At nang dumating daw galing Hong Kong si Kimpoy, ang handog niya rito, sangkatutak na pasalubong. Paano si Francine Prieto? At boto naman kaya ang taong bayan sakali ang chismis nito sa dalagang kapatid ni Ara at Kimpi totoo? Age doesn't matter kaya. Si Christine 16, si Kimpi 32. Ang mga estudyante at guro kaya sa Camp Aguinaldo High School may say diyan. Heto, Kimpi De Leon, galing sa abroad, may dalang pasalubong kay Christine Reyes. Ang tanong, nanliligaw ba o hindi? Yes or no? Hindi naman siya bibigyan ng regalo kung walang dahilan, di Kung wala ba? siyang gusto. Ma'am, ibang mundo na showbiz. Oh. Alam mo naman, pag may nagawa ka, may mali siya agad. Malay natin, friends lang sila. Nako, sumasagot ka, baksak ka, baksak ka. Tapos syempre, ba't pa siya mag-e-effort na regaluhan si Christine kung hindi niya liligawan, di ba? Oh. May meaning yon. Kasi hindi naman porke binigyan ka ng isang regalo, may gusto na sa'yo yung isang tao. Katulad ko, sa mga kaibigan ko, lagi ako nagbibigay ng regalo sa kanila. Wala kang gusto sa kanila. Wala naman. Bagay ba si Christine Reyes at saka si Kimpi De Leon? Yes or no? Takbo! Kasi po, binata naman po si Kimpi at dalaga naman po si Christine. Ang galing. Ayaw namin sa kanya kasi hindi sila bagay. Si Francine. Sino? Ano kayo? Bagay kayo! Bagay! Bagay! Bakit? Kung age doesn't matter, height doesn't matter. Ba, oo. Pwede naman. Sino ang mas bagay kay Kimpi? Si Christine Reyes o Francine Prieto? Christine, Francine. Go! Bagay sila, age doesn't matter naman, di ba? Oh, Maganda, pogi. pogi. Hindi, press naman si Francine Prieto, no? Oh, mas okay rin po talaga si Christine. Tsaka si Kim. Talagang boto kay Christine. Mas kaakit-akit naman si Christine Reyes kaysa kay Francine Prieto. Hoy, believable ang sinasabi niya. Ha? Naku, teka. Sina Mama at mga bagets, ayaw papigil. Mukhang sa usaping ito, sila'y talagang nanggigigil. Kaya bago lalong uminit, ngayong hapon, Kimpi De Leon, makikisingit. Ahohohoy! Si Christine na nga ba ang bagong pinuporma ni Kimpoy? Mga kaibigan, bukod sa idol ko sa pagpapatawa, parating ko pinanonood to, ang lalaking matinig sa chicks. Correction, ubod ng tinig sa chicks. At kanino pa nagmana, hindi sa akin, definitely, mga kaibigan, Kimpi De Leon. Hello, good afternoon sa lahat. Mayor. Kimpi. Okay. Nagmana si Jerry sa'yo. Ako nagmana sa tatay ko. Yun talagang tama dyan. Iba talaga pag mga Joey, matitinig talaga yan. Pag may J kasi, iba eh. Oo. Question, diretsahan na kagad. Okay. Nililigawan ba si Christine Reyes? Yes. Ba? Nililigawan ko si Hindi na. Umamin ka agad, ha? Akala ko medyo bubularatin mo ng konti na gano'n, ha? Ay, ano ako eh. Direct to the point. Okay. Question, hindi kaya magiging hadlang yung edad nyo sa pakay mo sa kanya? Yun, katulad nung sa kanina, sa preview. Age doesn't matter naman. Totoo eh. yan. Talagang, kumbaga, kung masaya ba kayo o kung maganda yung pagsasamahan nyo, bakit hindi, di ba? Does it mean na ikaw mag-a-adjust sa edad niya? Yes, I have to. Which means, bibigay mo lahat sa kanya? Yun, kailangan gawin ng lalaki talaga. Yung sa lalaki na gawin lahat para sa babae, para ikaliligaya niya, di ba? Pangatlong tanong, paano na si Francine? Nababalita na kayong dalawa kung saan kami punta, parating kayong dalawa pinag-uusapan. Hindi, kami ni Francine talagang we enjoy our work together. We parang nakilala kami as love team in our show, Bahay Mo Ba To? Pero besides that,
yun lang yun eh. Kasi iba yung personal niya, iba yung personal ko eh. Oh, may other tanong. Nauubos daw ang load mo sa kaka-text kay Christine. At kinukulit mo pa daw si Ara para ilakad ka niya. Hindi. Yeah, nagte-text kami ni Christine and I call her almost every day. Usually, gano'n naman talaga yung courting stage eh. Di ba? Talagang kailangan tawagan mo siya, text mo siya. Kumbaga, alamin mo kung kamusta siya ngayong araw na to, kamusta yung araw niya. And yung kay Ara, nag-usap kami ni Ara. Kasi I wanna clarify things, no? Kasi naging kami ni Ara before. Which is way back. During That's Entertainment. Ulitin ko. Naging kayo ni Ara before? Yes. Hindi mo ba alam? Hindi ko alam yun. Marami. Nasaan ba ako noon? Ha? Hindi ko alam. Hindi, kasi yun yung naging kami ni Ara before. Pero way back na yun, yung during That's Entertainment days pa yun. Which is for a while lang. And then, yun na nga, nag-usap kami ni Ara and I asked for blessings nga na i-court ko yung sister Mukhang niya. serious ka. Gano'n mo kamahal ba si Christine? Yung gano'n talaga intention mo sa kanya at gano'n mo siya kamahal ng gusto? Kasi Mayor, I never had any commitments for almost like 5 years. So talagang, I guess, sana eto na yun. Kasi ngayon ko lang naramdaman ulit yung ganito. Yung parang nagiging bata ka, nanliligaw, Pau. alam mo naniniwala ako sa'yo dahil andyan siya. Hindi mo alam yan, ha? Hindi. Parang gusto kong lumubog dito sa kinuupo. naman. Ano kaya ang pwede i-offer ng isang Kim P. De Leon sa tunay na pagmamahal na kay Christine na ngayon ay nanliligaw? Ano kaya pwedeng asahan ni Christine kung sakasakaling makakamtan mo yung oo, I love you too? Sarap pakinggan. Yeah. Siguro yung pagiging natural mo, yung pagiging totoo mo sa kanya. First, yung syempre security niya. And yung importante, mapapaligaya mo siya na talagang yun at yun lang, yung talagang parating happy lang kayo. Kunyari, wala si Christine sa likod mo ngayon. Anong pwede mong i-message sa kanya? Nandyan eh. Ha? Hindi. Kausapin mo siya, kunyari. Kunyari, ako siya, kunyari. Hindi naman sa lamento, no? Hindi. Message ko lang kay Christine. Kasi sinabi ko sa kanya na I have to prove it to her na kung gaano ako kaseryoso. And, oo, ganon, Goma. Ayan, idolo ko rin yan si Goma kasi. Anyway, yun. Hindi lang sa kanya ko sinasabi, kumbaga, sa mga nanonood din, sa lahat ng tao, talagang, I'm really serious about you, Christine, and I'm willing to do everything just to make you happy. And, just being with you, ako talaga, it makes my day talaga. Alam mo, Christine, I think he's telling the truth. Nararamdaman ko eh. I think he's telling the truth. Oo, sigurado. And bagay na bagay kayong dalawa. Sayang, di na pwede magkasal ngayon. Hindi na eh, sayang. Hindi na, sayang. Hindi, pero talaga seryoso naman talaga ako. It's coming from my heart, so yun. Gusto ko lang i-prove sa kanya. Not to Christine, pati sa family niya. Sa mga sinasabi niyo, Kimpi, can I kiss you? Nai-inlove ako sa kanya. Ang pangit nun, no? Maraming salamat, Kimpi. At saka sana, manalo ka dun sa balak mo para kay Christine. Bahala na ang Diyos. Pinagdadasal ko na lang. At siyempre, nais natin pasalamatan si Principal Steven Sondamo, Ela Diaz at Tiago ng Camp Aguinaldo High School. At sa ating panghuli, pag-ibig. Hindi sa edad sinusukat yan, kundi sa laki ng puso ng pagmamahal na pwede mo i-alay sa kanya. Tsaka hindi rin sa height, ha? Hindi sa edad at hindi sa height. Sa nakikita ko, mas malaki ang puso mo sa height mo para kay Christine. Thank you sa S-Files. Thank you. Friend, help me naman. Sa tingin mo saan mas magandang ilagay itong box of things ko na to? Sa right o sa left? Hirap mag-decide, diba? And while we're both thinking about that, share ko muna sa'yo this chika I got from a friend of mine na manager na isang syalang resto.
There was one time daw kasi na nag-victory party sa resto nila itong isang award-winning actor nang minsang manalo ito sa isang award-giving body not so long ago. According to my friend, this party was courtesy of this so gwapong actor na best friend ni award-winning actor. Yes, friend, walang masama sa pagsusponsor ng party ng best friend mo. Pero talagang naloka ako when this friend of mine told me na nakita niya nag-kiss ang dalawa in front of them all. Well, baka naman friendly kiss lang yun, friend. At sweet lang talaga sila with each other. What do you think, friend? Just like Shara Soto and Paula Ballesteros na madalas daw makitang very sweet sa mga sulok ng Broadway studios everyday. Hoy! Hindi. Walang ganun. Siyempre, pag nasa Itbulaga kami, trabaho lang. And siyempre, we're having fun. Siyempre, special si Paolo. Super special siya sa akin. Ayun, basta masaya naman kami. Oo, As for me, hindi imposible na magka-developan, especially kung everyday kayo nagkakasama. Just look at Narda and Efren na balita ko ay kinasal na raw. Eh how about Alena Inibaro, also known as Karil and Ding Dong, na medyo nagpasabay daw sa set ng Encantadia recently. Kailangan daw kasing sad ang mood ng scene dahil magpapaalam sina Alena at Ibarra with each other. Pero they seem to be having a hard time at inabot sila ng 1 hour doing the scene. Pero a friend of mine from Encantadia told me na Karil and Ding Dong were celebrating their monthsary naman pala that day. Well, in fairness sa kanila, mahirap nga naman mag-act ng sad kung very happy sila celebrating their monthsary. I'd say they love each other talaga. Just like you, friend. Very sweet. Kaya what do you think? Saan better ilagay ang boxes na to? Sa left o sa right? Aktres na parang aparador daw ang katawan noon, sexing-sexy na ngayon. Kahit nga ako, nagulat sa malaki niyang pagbabago. Nahulaan niyo na ba kung sino siya? Panoorin niyo po ito. Simula pagkabata, iisang bagay lang ang higit na naging pasakit sa kanya. Ang kanyang kaanyuan, ang mabigat niyang timbang. Tinatawag nila akong mag wheels, tinatawag nila akong dump truck. Lahat ng malalaki sa mga parties. Nung growing up ako, mga 13, 14, lahat imbitado. Baka may nag-birthday na isa. Tapos imbitado lahat, tapos ako lang hindi. Siguro kasi mataba ako. Parang ayaw nila na may bisitang hindi maganda. Sino ang aktres na ito na dahil sa katabaan, nilalait ng lahat? Pero ngayon, lahat ay magugulat sa nakakamangha niyang pagkapayat. Si Minnie Aguilar, ang sikat na komedyante at character actress niyo, nagkaroon ng mapait na pinagdaanan dahil sa kanyang katabaan. Sa kanyang timbang na 220 pounds noon, maraming beses na tinangka ni Mining magpapayat. Pero wala, lagi nag-fail. Hindi tumatagal na 1 linggo. Bumabalik ako sa regular eating habits. Whenever I go to church, kahit na simula pa nung maliit ako, everyday yun, hindi nawawala yung isang kahilingan na yun na sana isang araw, maranasan ko nang maging payat. Yung normal na itsura ng katawan ng babae. Ang tanging hiling na ito ni Minnie, natupad na. Gaano na nga ba siya ka-sexy ngayon? Ano nga ba ang tunay na nagtulak sa kanya para seryosohin ang pagpapapayat? Ang nakakagulat na kaseksihan ni Minnie, ngayong hapon, masisilayan mo na. At kwento niyang puno ng inspirasyon, ilalahad niya. Live dito sa S-Files. Excited na ba kayong malaman kung gaano nang ka-sexy si Minnie ngayon, mga kapuso? Ipapakita na namin siya sa inyo sa pagbabalik ng S-Files. Diyan lang po kayo! Huwag kayong mawawala! Abangan! Snooki Serna, aamin na! Isyong may karelasyon umano siyang abogado, sasagutin na! Abangan! Kung kanina mukha lang niya ang nasilayan ninyo, ngayon buong katawan niya. Mga kaibigan, the sexier, Miss Minnie Aguilar. Yan, si Minnie. Umusing pa talaga ang lola ko. Minnie, wow. That's all we can say right now. Maraming salamat po. Bumati ka muna sa ating mga viewers. Ay, binabati ko po kayong lahat. Ngayon lang po ako lumabas. Hello. After all these years, Minnie, ano ang ginawa mo at bigla ka naging ganyan ka-sexy? I'm sure marami all ears ngayon ng mga viewers namin. What did you have to do? Unang-una, syempre, panalangin. Okay. Yun. Tapos, sakripisyo sa pagkain at determinasyon at siyensya. Siyensya? Siyensya. How many operations did you have to go through, Minnie?
Ayoko na maalala kasi baka yung anesthesia sundan na naman. Hindi, I had siguro 6 and 1 minor. 6 operations and 1 minor operation. Pero hindi naging madali sa'yo, Minnie, ang tanggapin yung 6 operations na yan, di ba? Of course, now that we talk about it, nakikita nila yung resulta, parang ang dali-dali gawin. Pero ano talaga yung nakapag-convince sa'yo na kaya kong harapin tong 6 operations na ito, masakit man, mahirap man, what made you decide, Minnie? Nung sinasabi ko nga sa kanila, tinatanong nila ako, nung finally nakita ko, may check na lahat yung mga checklist na dapat kong gawin sa buhay ko. Parang after everything, ako naman. Yung lahat ng mga gusto kong mangyari, na-checkan na. Meron na. Okay. Yun, doon ko nalaman na ano ka pala. Ang bait ko pala kasi talagang huling-huli ako. Huling-huling para sa sarili ko. Kumbaga, inintindi mo muna yung mga Lahat ng mga kailangan ng munang ibang tao. asikasuhin. And then yourself. Ako muna. Ako naman this time. After all those years of hard work, ako naman. Regalo ko sa sarili ko. Regalo mo sa sarili mo. Ano ba yung mga naging experience mo, Minnie, being the way you used to be? Ganong kasakit yung past na yun? Kasi noon parang feeling ko, parang kahit artista, alam mo yun, kahit na nakikita ako sa TV, sa pelikula, parang ang feeling ko kapag may nagkakagusto sa akin na ang gwapo-gwapo, parang ang feeling ko, gagamitin lang ako. Ganun. Paano ko malalaman kung talagang gusto niya? Yung ako talaga, having that kind of body measurement na parang hindi pang babae. Pag namimili nga ako, doon ka sa men's. Ngayon, di ba, ladies wear. Alam mo yun, iba. Ganong pang-aapi yung mga naranasan mo, Minnie? Before you had this done? Because I was never thin. Okay. Since grade school, sa class picture, ako na yung pinakamataba. Pagka-Christmas, ako na yung Santa Claus. Kindergarten, ako na si Mother Hubbard. Alam mo yun, all my life, hanggang dumating yung teenage life ko na lahat ng mga friends ko na may mga crushes sila, crush din sila. Ako, lahat ng crush ko, walang crush ako. Tapos nag-iisip ako, siguro hanggat mataba ako, lahat ng crush ko, walang crush ako. Yun, pero masarap talagang kumain eh. So, alam mo yung puro plano. It was only now that, very recent that I decided. Yun na pala yung turning point na pag nagawa mo na lahat at meron ka na ng lahat ng gusto mong magkaroon ka. Especially that I have a daughter and nung naayos ko na lahat para sa future niya and everything. Alam kong kahit anong mangyari, hindi siya magiging kawawa. Ako naman. Minnie, ganong kahirap yung mga procedures na pinagdaanan mo just to look this way? Isang taon ako nawala, di ba? Kasi gusto ko maintindihan ng ating mga viewers na hindi madali yung pinagdaanan mo. It's not that easy to get operations done. Alam mo yung tuwing papasok ka sa operating room, hindi mo alam kung buhay ka lalabas, alam mo yun. Yung hindi mo alam kasi isang mali lang eh, especially spinal anesthesia and general anesthesia. Yung spinal, isang maling turok lang, paralyzed ka. Alam mo, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Dasal. Pero, ayun, buhay pa ako hanggang ngayon at natapos ko. Kasi ganun lang kapag sinimulan ko, tapusin ko talaga siya. So never in between the 6 operations did you say to yourself, parang ayoko na, hindi ko na kayang pagpatuloy to? As a matter of fact, marami akong trabaho na pinagpalit. Na may mga offers na, gagawin mo muna to o operation muna. I said to myself, operation muna. Kasi all these years, I've been working. Dire-diretso. Just when everybody's so busy getting beautiful and getting vain, I was so busy working and saving. So, I got swindled and everything. Yung mga pangyayaring ganun, nag-iisip ngayon ako, ba't naman hindi ko gagamitin yung pinaghirapan ko? Kailan ba naman ako magpapaganda kung lola na ako? Alam mo yun, kailan ka pa mamamasyal kung nasa wheelchair ka na? Yeah. Yung ganong notion, so sabi ko, it's about time. Pero
after all the sacrifice, Minnie, worth it ba? Oh yes, very. Namimili na ako ngayon. You know, that's the good part of it. Kumbaga ngayon, suplado ng luha. Hindi naman masyado. Kumbaga, I'll see you later. Mga ganun na lang, di ba? Ano, bukod sa dumami ang mga suitors mo, pwede mo na silang piliin ngayon, pagpilian. Ano pa mga good experiences mo? Ngayong sexy ka na. Ngayon, kaya ko ng pumunta sa ladies wear, sa, alam mo, mga nasa rack, gano'n, pipili-pili. Hindi katulad nung simula nung maliit ako, pagka nasa uniform, doble bayad. Kasi sa konsumo ng tela. Ngayon, babae. Pakiramdam ko, babae na ako. Okay. Yun. And anong advice, I'm sure marami sa ating mga viewers ang nakakaranas or siguro naranasan na rin nila ang mga experiences mo rin in the past, being overweight and all that. Anong gusto mong i-advise sa kanila? Gusto ko nga sabihin sa inyo na palaging may pag-asa. All you need is determination and pakiusap na huwag yung pababayaang lumaki kasi kumbaga sa problema habang maliit pa lang, gamutin mo na. Hindi katulad nung nangyari sa akin, I had to go through so much because I was so big. Sobra. Talagang kailangan extensive ang mga surgery. At ang tagal ng pahinga. Imagine, operasyon, pahinga, operasyon, pahinga. Ano mo yun? Pero I believe everything's going to pay off in the end. Minnie, maraming salamat sa iyong tiwala sa S-Files. This is like you said, this is the first time na lumabas po si Minnie after all the operations that she's gone through. Maraming salamat sa iyong tiwala. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat po, S-Files. Thank you, Minnie, and we wish you all the best, more successes for you and your career. Thank you. Mga kapuso, I'm sure you all agree with me na talaga po ang kagandahan ay nasa taong tumitingin. And with Minnie's great personality and sense of humor, I'm sure you'll all agree na noon pa man, Minnie, magandahan na talaga. Hiwalay ang Snooki Serna at Ricardo Cepeda. Totohanan na ba? Ang 13 taong relasyon na Snooki at Ricardo, halos taon-taon ay nasasangkot sa mga intriga. Pero sa tuwing nababalitang hiwalay na sila, mariing pinabubulaanan ito ng dalawa. Hindi naman. Hindi, walang problema. So, okay pa rin? Oo naman, no problem. Ayoko na lang mag-comment, you know, it just gets bigger and bigger eh. I mean, 13 years na kami married. And almost every year may chismis na lumalabas, hiwalay. Tama na. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas tumindi ang mga usap-usapan. Kabit-kabit na mga isyu ang nagsulputan. Tinuldukan na nga ba ni Snooki at Ricardo ang pagsasama nila? Taong 1991 na magkakilala sina Snooki at Ricardo sa pamamagitan ni Mother Lily sa madalas nilang pagkikita sa TV guestings na buong sa pagkakaibigan na sa loob ng maikling panahon ay nauwi sa magandang relasyon. 6 na buwan na nakalipas, idinaos ang Christian wedding ni Snooki at Ricardo. 1993, ipinanganak ang panganay nila na si Samantha Isabel. Sa mga panahong ito, ayon kay Snooki, normal ang relasyon nilang bilang mag-asawa. May mga bagay na hindi nila napagkasunduan, ngunit naayos naman nila. 3 taon pa ang dumaan bago umano nagsimulang magkalabuan ang pagsasama nila. Pero dahil sa paniniwala na sagrado ang kasal at para na rin sa kanilang anak na si Samantha, gumawa sila ng paraan para maisalba ang relasyon. Nagdesisyon ang mag-asawa na kumonsulta sa marriage counselor at 1 taon silang naging aktibo sa Couples for Christ. Sinubok nilang ibalik ang maganda nilang samahan at pagtitinginan. Nagbunga ang mga hakbang na ito ng mag-asawa. October 6, 1997, ipinanganak nila ang bunso na si Sachi Sofia. Kasunod nito ay ang kanilang higit na pagpupursiging gawin ang lahat ng makakabuti para sa 2 anak nila. Hanggang dumating ang panahong kapwa naging abala sina Snooki at Ricardo sa kanilang careers. Dito na umano nagsimulang tuluyan ng lumayo ang loob nila sa isa't isa. July 2003, lumabas ang matitinding intriga tungkol sa mag-asawa. Hiwalay na raw sila at ang dahilan umano, third party sa panig ni Snooki Serna sa katauhan ng aktor na si Lloyd Sammartino. Sa isyong ito, lumantad si Snooki at inaming lumalala ang problema nila mag-asawa. At lang ako ng konting pansin sa kanya, yung para bang time nga na yun, parang naglal yung relationship namin. Parang feeling ko kulang na ng stimulation. Kulang kami kasi, Jelly, ng
communication. Kasi kaming dalawa, pareho kami, pag may problema kami, we would rather keep it to ourselves. Pero hindi raw papayag ang dalawa anak nila na magkahiwalay sila. Bagamat nakatira sina Snooki at Ricardo sa isang bahay, hindi sila magkasama sa isang kwarto. Sa mata ng publiko, larawan sila ng isang normal na mag-asawa na dumaraan lamang sa mga unos ang kanilang pagsasama na sa bandang huli, malalampasan din nila. Ngunit tila ibang epekto ng mga pagsubok na ito kay Snooki. Sa hiwalayan na nga ba nauwi ang lahat? Makailang ulit na pinabulaanan ni Snooki at Ricardo ang isyong hiwalayan nila. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, si Snooki aamin na. Ano-ano ang mga pangyayari sa likod ng kontrobersyal na hiwalayan? Ano-ano ang mga dahilan na nagtulak sa kanya para tuluyan ang kumalas sa relasyon nila ni Ricardo? Totoo bang hindi sila nagkakasundo kapag pera ng pinag-uusapan? May third party bang namagitan? Sino ang gay businessman na sinasabing may kaugnayan kay Ricardo? Gaano katotoo na si Snooki may karelasyon namang abogado? Lahat ng katanungan sasagutin. Bawat detalye uungkatin. Sa kauna-unahang pagkakataon, Snooki, aamin na, exclusive, dito lang sa S-Files. Mga kaibigan, kasama natin live dito po sa studio ng S-Files, Miss Snooki Serna. How are you, Cookie? I'm okay. Thank God. I'm fine. Thank God. Okay, Snooki. Di ba lahat naman I'll nasa ask you Diyos straight. yan eh. It's all by Gusto His namin grace. malaman, to talaga bang at totoo bang magkahiwalay na kayo ni Ricardo Cepeda? Totoo, Rich. It's true. We Totoo, are. kailan kayo nagkahiwalay? We separated November. Of 204? Oo. But way back in 1996 or 1996, nagkaroon na ng issues tungkol sa hiwalay ng Correct. dalawa, di ba? Pero the time nun, ano lang, yung petting tampu-tampuhan, ganyan. And it was more of, kami naman kasi, we used to kid about it nga, Rich, na every year, simula nung kinasal kami ni Ricardo, meron kaming anniversary ng pagiging mag-asawa namin. May anniversary rin kami every year ng paghihiwalay. Parang from the start talaga, our marriage was... Celebrate nyo pati yun? Hindi, parang ano lang, in jest. Yung paloko lang, syempre. Yung iba, kung baga parang pinagtatawanan na lang namin na every year, parang feeling namin, may mga ibang tao na gusto talaga kaming ma-doom yung marriage namin. Did you leave the house or did he leave the parents' house? No, I left the house. So you left the house? And with you, dala mo lang isang bag na gamit? Parang gano'n na nga. When did this happen? Was it that November? Mm. Oh, okay. So with you, sinama mo yung mga kids mo? When I decided on doing that, hindi ko sinama yung mga anak ko. Okay. Bakit? Because parang it started out kasi na para bang hindi hindi ito. Gusto ko lang iliwanag na hindi ko to ginawa dahil sa parang nangapritsyo. Yeah. O parang nagrebelde na para bang hindi tinitrivialize ko yung importansya ng pagkasagrado ng pagiging kasal, no? Meron naman akong enough respect. Why did you leave them with Richard? Because normally, yes. ang gagawin ng mga babae na asawa, dadalhin nila yung mga anak nila, di ba? I mean, I think that's a natural reaction of That's mothers. true. And you know, Rich, Yeah. kahit na hanggang ngayon, up to now, Rich, kahit na magdildil ako ng asin, I will do anything and anything Just to for have my your kids. children. Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. So are they with you now? Pinag-uusapan namin ni Richard kung paano namin isisettle ang mga bagay-bagay. Okay. But one thing I will tell you is that no matter what happens, ang nasa mind ko, Richard, is for the best interest ng mga bata. Okay. And I'm sure si Ricardo naman, to be fair with him, has the same in mind. If you will come to think of it nga, sabihin nila, conflicting, pero if only for the sake na nagbuong ang marriage namin ng dalawang beautiful children, I cannot say that I am bitter or I have regrets because I have two wonderful children that I thank God each day for. Talk about
conflict, sinabi mong conflict, ano talaga yung nag-udyok sa'yo at nagtulak para to leave home? 2 words. Irreconcilable differences. Irreconcilable differences. Because lumabas yun sa research, ang isa raw sa mga pinag-aawayan sa pagdating sa usaping pera, hindi raw magkasundo. What's the story behind that? Lahat naman ng mag-asawa, di ba, at one point in time, Rich, nagkakaroon ng money problem, hindi nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, ganyan. Pero, we both, unfair na sabihin na money yung talagang naging problema. We both tried. Pareho kaming nag-try, pareho kami namang nagtiis, marami kaming napagdaanan na nabalita na nga yan in the past noon, di ba na? And that was the time you had to deny na nagkahiwalay kayo? Kasi that time naman, hindi naman talaga Talagang kami hindi nagkahiwalay yan? May friction lang. Question lang, Cookie. Medyo na-burn pa nga ako nun, Rich, kasi I was so honest in admitting to everyone na medyo may konti kaming problema, and then they took it against me. Why? And against Richard na para gimmick, ganyan, para makabalik. But then, I cannot take it against anyone because may kanya-kanya tayong prerogative, Rich, di ba? Ako hindi rin ako perpekto. I can always prejudge or misjudge anyone. In the times na may mga conflicts of interest kayo, in those times na nag-uusap kayo ni Ricardo, ano sinasabi ng mga anak nyo? Pag nag-uusap kami na Rich? Yeah, about your problems. What do they have to say? Pasalamat ko nga lang now is that yung daughters ko are very understanding. They have been very supportive of what's been happening. They understand. Kaya nga sabi ko nga, itong isa sa mga reasons kung bakit, Rich, I decided to come out. Alright. Kahit na, sa totoo lang, may agam-agam ako, may takot ako, na syempre, alam ko pagkatapos nito, iba-ibang reactions na makukuha ko sa tao, di ba? May mga ibang, and I cannot blame people to have varied reactions about me. Some people will go against me. Some people will go for me or go with me. But it's their prerogative. And isa pa, they don't know our pain. They don't know my pain. Ang pakiusap ko lang sana, after this interview, that people will pray for us. People will not judge us right away kasi they don't know the pain that I went through. Okay. And they don't know the pain that Richard went through. And our children are wounded as it is na. Sana wag nang madagdagan. Correct. Nagpapasalamat lang nga ako na they are understanding of the situation. And sabi nga nung daughters ko, they like it better nga this way na ilabas ko na out in public. Your daughters told you that? Yes. Kinonfer ko to with them. Kinausap ko sila about this. And sabi ng panganay ko si Sam, Mommy, sabi ko, is it okay if I let it out in public? Kesa yung iba-ibang haka-haka, spekulasyon yung lumalabas. Right. Mas para better once and for all, maset na ito. Corny as it may sound, I've always believed that the truth will always set you free. Okay. Para masettle na. So, straight from the horse's mouth, ito, I'm telling you, Rich, in the channel that I trust, and I trust you so much, I trust S-Files. Sabi ko, this will be the best venue thank you so for much me for to the say trust, it. Cookie. Like what you said, the truth shall set you free. Right. But to others, the truth will set them to jail. Mamaya po mga kaibigan, pag-uusapan natin, ano ba yung mga nachichismis talaga kay Snooki Serna? Totoo ba na si Richard Cepeda ay meron daw gay benefactor katulad na napanood natin kanina? Ano ba ang tungkol sa abogado ni Snooki Serna? Diyan lang po kayo sa pagbabalik ng S-Files. Sasagutin lahat yan ni Snooki. Cookie, kailan kayo nag-file ang annulment case? Actually, I don't want to talk about it sana because I'm still trying. I'm still hoping that things will work out. Sana rin naman, for the best din naman. And you're trying to work for the best. Hoping for the best. For the best na hoping na magkabalikan kayo. sana maayos ang problema, ganyan.
Pero But how is it possible if there is an ang annulment hirap kasi case? nga merong irreconcilable difference na. Okay. Ang hirap magsalita, Rich. Alam mo, sa totoo lang, nahihirapan ako. Obvious ba na umiikot ang topic natin? I have not really set things straight enough because Anong nakakasakit? I don't want to wound my children any further. In your relationship with your husband, with your kids, what pains you most? What pains me most is, of course, wala namang taong nangarap na mahiwalay sa asawa. Yeah. Hindi naman ako nag-asawa o hindi naman ako pinalaki ng magulang ko at hindi naman ako nagpunta sa kolehiyo para, yung bang, kumbaga, you know me naman, Rich. I've been trying so hard all these years to be a good girl. Yeah. I have so much faith and love in God enough naman for me to hold on if I can. Kaya lang dumarating sa point talagang isang tao na talagang kahit na ano pang trying ang gawin. And we've tried everything. We've tried counseling. We've tried Couples for Christ. Did it work? No. Gusto na yung malaman, ano ba yung story tungkol kay Richard na meron daw siyang gay benefactor? Just tell us about this. Meron ba or wala? Wala. Okay. Plain and simply that. Wala. Okay. Ano naman yung lumalabas sa mga pahayagan na ikaw daw ay meron namang relasyon sa iyong lawyer? Sino kaya sa kanilang mga lawyers ko na ang dami? Marami kang lawyers, ha? Marami akong lawyers. Marami akong friends Okay. naman, Rich. I mean, Richard ang asawa ko maraming kaibigan, maraming Okay. barkada. Girls and boys. Ako rin, marami rin akong kaibigan. Were you a good wife to Richard? Yes. Was he a good husband to you? He tried. Like what? Rich, please, huwag mo ako paiyakin dito. I'm just asking. He tried. Yun naman sabi ko, he tried. Where did he fail? What? Where did he fail? I can't say. I don't know where you failed. Hindi ko masabi. Alam mo, ang gulo ng utak ko ngayon. I just want to, lang talaga. Ang prayer ko lang talaga, sana mag-get over namin itong dalawa. We will come out of this as better people. As better parents. Because whatever you say, kahit ano pa mangyari, hindi mapuputol yung connection naming dalawa. Yeah. Dahil, he will always be a part of my children. And I will always be a part of them. On your part, ano sana yung ginawa mo? What could you have done to save the marriage? If loving too much is bad, then maybe I love too much. But how can it be bad? Yun na nga eh. That's my question. Maybe I should just have to learn from this experience. Diba? Saan ka nagkulang? As far as I'm concerned, wala naman yata. I've tried my best. I tried my best. But, unfortunately, it was not good enough. And I just have to face the fact, yung hard reality na talaga hindi kami meant to be siguro talaga. What do you want to tell Richard now? What do you want to tell Richard now? I don't want to say anything. I don't have anything to tell him right now. Kasi magmumukha showbiz na Rich. At ito kinakatakot ko. Ayokong ma-misinterpret. Did you ever promise anything to your kids? I do. I always promise them that... With what happened between you and And Richard, now, what did you promise you know what I promise them is no matter what will happen, Yeah. I will always be your mom. I will always be there for you. Magpapasagasa ako sa tren para sa inyo. Magdidildil ako ng asin para sa mga anak ko. Lahat gagawin ko para sa mga anak ko. Dahil mahal na mahal ko sila. Sila ang mundo ko talaga. My world is revolving around my two kids. Did you wish Rich. na sana kasama mo sila ngayon? Of course. Of course. Mahal na mahal ko yung dalawang anak ko. Of course. How For the longest time,
you know, I've sacrificed naman din a lot for this marriage and for the family. Tumigil ako ng 6 years para mabigyan ng floor si Richard, para hindi masabi na ako nagdadala ng pamilya o you know, na nasa shadow niya ako or what. How do you intend to move on? You know, right now, Rich, my mind is just focusing on one thing na lang eh. Believing that there is a higher being than myself. Right. Who will never forsake me, who will never, na hindi niya ako pababayaan. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Alam niya na hindi ako masamang tao. You're not. I know you're not. Thanks, Rich. And all I need lang now is the support of everybody who knows who I really am. Kaya nga, masakit talaga para sa akin na mapagbintangan na mayroong lalaki, na ito, you know, na may relasyon ako kung kanino, na humiwalay ako sa asawa ko because of this and that. And unfair din naman na parang sabihin nila na si Richard may gay benefactor. Yeah. Kung meron at okay lang sa akin, sasakyan ko, why not? Kaya lang ang totoo na hindi eh. Okay. I have to give credit where credit is due, and I just have to be factual din naman. He is not, I would like to believe that we're both not bad people. It's just that talagang we're not meant to be. And we really have talagang just so many differences talaga. Yeah. I mean, on his own, I would like to believe mabait din naman siya, kaya lang yun nga sa amin dalawa, ang hirap explain, Rich. Ang hirap magsalita. Sana maintindihan niyo ako. Gusto ko lang, kaya lang ako lumabas ngayon sa open kasi ayoko lang makontinue nga yung mga spekulasyon na hindi totoo. Are you hoping that this will be the last time you're going to talk about this? Well, honestly, I hope because nahihirapan ako. Hirap na hirap ako ngayon because hindi ako nag-emote, hindi ito soap opera. Buhay ko tong isinasaliwalat ko sa'yo ngayon, Rich eh. And it's making me uneasy. It makes me feel so bad telling you, opening up to you, my sentiments. Kumbaga, I'm bearing my soul to you, Richard Gomez. Nahihirapan ako nito. Hirap na hirap ako. We understand. Well, what else do I have to say? What do you wish want? Me well, Nanang. Please wish me best. well. Me and Lucy, we will pray for you. And have a good thought for me, Nanang. Please. Yeah. Nanang, sana I hope that people will understand. And please be kind to my children. Kasi naman sa school, yun din ang isa pa. Ang daming mga nagsasalita behind my children's back and talagang minsan in front of them. We're glad now that you're moving on. You're moving on. You're starting to work again. You're starting to be visible. I need to move on, Rich. I need to be strong. Yan siguro. Yan ang dapat kong gawin. Right. I am trying my darnest best. Ang pinagdadasal ko ngayon, bigyan ako ng Panginoon ng katatagan, ng more soundness of mind pa, more faith, to move on, to move forward, to let go. Yeah. And I am praying, and thank you for telling me that. We will pray for you and we wish you all the best. Cookie. Thanks so much, Rich. I need all your good wishes. Cookie, maraming salamat. Sana this will be the last time na marinig ka namin at makita ka namin na ganyan. Alright? Yeah, thank you. Be strong. I am. Ang problema dumarating sa atin, wala tayong kakayanan para ito'y mapigilan. The best we can do is learn from them. I guess, just like Snooki. Hinaharap niya ang katotohanan tungkol sa totoo niyang nararamdaman. Came out honestly about their separation and we hope that this will set her free. Cookie, wish you the best. Good turning out to Paolo, Pia, and Joey. Okay, marami tayong kailangan pasalamatan. Si Miss Snooki Serna, sa tiwalang ibinigay niya sa S-Files. Si Miss Minnie Aguilar kanina, maraming salamat sa kanya. Siyempre, Tita Annabel for... Tita Annabel and June Lalin, of course. Si Chief Fargas, parati natin nanonood dito sa ating parati. Sabi, napakagaling niya daw. Oh, thank you. Dear